Nakatayo si Adriano Mendoza na parang estatwa sa gitna ng hukuman. Mahigpit pa ring hawak ang kanyang map habang nababalot ng katahimikan ang buong silid. Nanginginig ang boses niya, halo ng takot at tapang. Nang magsalita siya, "Poprotektahan ko siya." Mas kumapit ang pagod niyang mga daliri sa hawakan ng mop, para bang iyon lang ang pumipigil sa kanya na bumagsak. Nakaupo sa mesa ng depensa si Mariana Flores, isang bilyonaryang iniwan na ng sarili niyang koponan ng abogado. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin para salubungin si Adriano, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Walang sino man sa silid ang makapaghuhula na ang maikli at tahimik na sandaling iyon ang magsisimula ng paglalantad sa isa sa pinakanakakagimbal na corporate cover-up sa makabagong kasaysayan ng Amerika. Pero bago tayo lumalim sa emosyonal na kwentong ito na puno ng hustisya, pagtubos at tahimik na kabayanihan, sabihin mo muna sa comments kung saan ka nanonood at kung naniniwala ka na bawat tao, mayamang CEO man o hindi napapansing janitor, ay nararapat pantay ang pagtrato sa korte. Siguraduhin i-like at i-subscribe. Ito ang mga kwentong kailangang marinig ng mundo. Mga kwentong tungkol sa mga hindi inaasahang bayani tulad ni Adriano. Kaya manatili ka dahil malalaman mo kung ano ang nagtulak sa isang nakalimutang legal prodigy na tumayo laban sa mismong sistemang sumira sa kanya. Pero balikan muna natin. Ano ang posibleng nag-udyok kay Adriano, isang lalaking halos nawala na ang lahat, para humakbang pasulong sa eksaktong sandaling iyon? Sa labas, ang ginintuang sikat ng araw ng taglagas ay dumadaloy sa matataas na bintana ng Federal Courthouse sa Manhattan, gumuguhit ng maiinit na linya sa bagong linis na marmol na sahig. Alas 5 ng umaga iyon, tulad ng araw-araw sa nakalipas na 15 taon, at abala na si Adriano sa trabaho. Sa edad na 45, may kayumangging buhok na may mga hibla ng kulay abo at malalalim na matang puno ng kwento. Suot niya ang karaniwan niyang unipormeng navy blue na may nakaburdang maintenance sa bulsa ng dibdib. Umalis siya sa maliit niyang apartment sa Queens, ilang oras na ang nakaraan habang madilim pa. Isang kama lang ang nandoon, isang munting kalan at mga pader na halos walang laman maliban sa iisang litrato. Ang kuha sa kasal nila ni Sarah. 17 taon na ang nakalipas bago siya kinuha ng kanser. Katabi nito ang mas maliit na frame na nagpapakita sa kanilang anak na si Jennifer bilang masayang 5 taong gulang na karga ng kanyang ina. 20 na si Jennifer ngayon at malapit nang matapos ang kolehiyo. Pero sa puso ni Adriano, hindi siya tumigil na maging munting batang iyon. Hindi na siya nag-abala pang buksan ang ilaw bago umalis. Hindi niya kayang tumaas ang bayarin sa kuryente tuwing taglamig. Sa kinikita niyang $2,800 kada buwan, kailangang tipirin niya ang bawat sentimo. Simple lang ang almusal niya, itim na kape, tinapay at kaunting baon mula sa basement cafeteria ng courthouse. Isang maliit ngunit mahalagang pribilehiyo para sa mga janitor. Noong umagang iyon, habang itinutulak ang cart niya sa hallway ng ikatlong palapag, huminto si Adriano sa tapat ng courtroom 302. Palagi niyang iniisip na iyon ang silid kung saan ginaganap ang pinakamahalagang kaso. At ngayong araw, dito idaraos ang isa sa pinakamalalaking paglilitis sa kamakailang kasaysayan ng New York. Ang kasong sibil laban sa tech tycoon na si Mariana Flores na may halagang higit $14 bilyon. Hindi niya ito narinig sa balita, wala siyang TV. Pero sapat ang mga narinig niya sa mga gabi niyang shift habang nililinis ang korte. Nakita niyang nagre-rehearse ang mga abogado, narinig ang mga bulong nila kapag akala nila walang nakikinig. Hindi nila napapansin ang janitor. Sa kanila, bahagi lang siya ng ingay sa paligid, hindi nakikita, hindi naririnig.
Pero hindi naman palaging ganun si Adriano. 15 taon na ang nakaraan, siya ay isang sumisikat na bituin sa batas sa Whitfield and Associates, isa sa mga nangungunang law firm sa Manhattan. Mayroon siyang corner office na tanaw ang Central Park, perpektong record sa mga high-stakes na kaso at kinabukasang pinapangarap ng karamihan ng abogado hanggang sa biglang gumuho ang lahat. Ang mga detalye ng pagbagsak na iyon ay patuloy na bumabagabag sa kanya, pero itinago niya iyon ng malalim. Ngayon, ang mga araw niya ay nauubos sa pagkukuskus ng sahig, pagpapakintab ng mga bangko at pagtatapon ng basura. Marangal itong trabahong nagbabayad ng upa at nagbibigay daan para paminsan-minsan makapagpadala siya ng pera kay Jennifer kahit lagi nitong sinasabing hindi na kailangan. Habang paalis na sana si Adriano sa courtroom 302, nag-vibrate ang telepono niya. Mensahe iyon mula sa supervisor niya. "Mendoza, kailangan ng pangalawang paglilinis ang courtroom 302. May VIP ngayon." Napabuntong hininga si Adriano. Ang VIP ay nangangahulugang mas maraming tensyon, mas maraming matang nakatutok, at mas maraming pagkakataong sisihin siya sa maliliit na pagkakamali. Pero hindi siya nakipagtalo, hindi siya kailanman nakipagtalo. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, puno na ng tao ang courtroom. Naguunahan ang mga reporter sa pwesto, inaayos ng mga abogado ang mga Amerikana nila at umaalingaw-ngaw sa mga paderang tunog ng nagmamadaling pagtatype. Nakaupo si Mariana Flores sa mesa ng depensa. Mag-isa, 38 siya, pero ang bigat sa balikat niya ay tila nagpapamukha sa kanya na mas matanda. Ang dati niyang matalim na bughaw na mga mata ay maputla na sa pagod. Malinis at perpekto ang designer suit niya, pero halata ang tensyon sa pagkakakapit ng kanyang mga kamay at sa bagsak niyang tindig. 6 na upo ang katabi niya ang walang laman. Para iyon sa legal team niya mula sa Preston, Holloway and Schmidt, ang pinakamahal at pinakamalaking law firm sa New York. Naniningil ng $6,000 kada oras. Pero wala ni isa sa kanila ang dumating. Tumingin si Adriano sa orasan, 9:15. Ilang minuto na lang at magsisimula na ang pagdinig. Paulit-ulit na tinatawagan ni Mariana ang mga ito at sa bawat pagkakataon, mas namumutla ang mukha niya. Alam ni Adriano sa kaibuturan ng dibdib niya na hindi na sila darating. Iniwan na nila siya. Tumayo ang lahat, sigaw ng bailiff. Pumasok sa silid si Judge Ines Soriano, maayos at mahigpit ang tindig. Napako ang tingin niya sa mga bakanting upuan. "Miss Flores, nasaan ang legal team ninyo?" tanong niya. Tumayo si Mariana, pilit na kumakalma pero nanginginig ang boses. "Hindi ko po alam, Your Honor. Nandito sila kahapon. Tinatawagan ko sila mula pa kanina. Walang sumasagot." Tumayo ang prosecutor na si Catherine Fernandez na may bahagyang kontentong ngiti. "Your Honor, malinaw na iniwan ng depensa ang kanilang kliyente. Humihiling kami ng default judgment." Umalingaw-ngaw ang bulong-bulungan sa buong silid. Mas bumilis ang pag-type ng mga journalist. Napahinga ng malalim si Judge Soriano. "Kung wala kayong legal na representasyon, hindi maaaring ipagpaliban ng korte ang paglilitis na ito magpakailanman. Napipilitan akong poprotektahan ko siya." Parang kulog na sumabog ang boses. Lahat ay napalingon. Nakatayo si Adriano Mendoza sa tabi ng cleaning cart niya. Hawak pa rin ang mop. Tumama ang ilaw sa mga kulay-abong hibla ng buhok niya at ang mga guhit sa mukha niyang hinubog ng 15 taon ng hirap at tahimik na pagluluksa ay nabigyang liwanag ng isang bagong bagay, determinasyon. May ilang tao ang napangiti sa katumawa ng malakas. Pero hindi gumalaw si Adriano, hindi siya ngumiti. Matatag siyang nakatayo. Maingat na inilapag ni Adriano ang map sa tabi at nagsimulang maglakad patungo sa harap ng courtroom.
Kahit 20 taon na siyang naglilinis ng sahig, may taglay pa rin ang kanyang lakad na tahimik na lakas ng isang lalaking minsang tumayo rito bilang matagumpay na abogado. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Judge Soriano, puno ng pag-uusisa. "At sino ka naman?" tanong niya. "Ako po si Adriano Mendoza, Your Honor," sagot niya sa matatag na boses. "Nais ko pong maging kinatawan ni Miss Flores." Sa mesa ng prosekusyon, hindi napigilan ni Catherine Fernandez ang isang mapanuyang tawa. Isang janitor na nagpapanggap na abogado, mukhang magiging masaya ito. Pero diretso siyang tinitigan ni Adriano. "Ako po ay lisensyadong miyembro ng New York Bar Association sa loob ng 18 taon. May mga hikbi ng gulat at bulong-bulungan ang kumalat sa silid. Kinuha ni Adriano ang lumatgasgas na pitaka mula sa bulsa at inilabas ang kupas na ID card. "Balido pa rin po," kalmadong sabi niya. Kinuha ng hukom ang card at sinuri. Kumunot ang noo niya sa gulat habang binabasa ang petsa. "Mr. Mendoza, gaano nakatagal mula nang huli kang humawak ng kaso?" 15 taon na po, Your Honor." Biglang natahimik ang buong courtroom. Nagpatuloy ang hukom, maingat ang tono. "At naniniwala kang kwalipikado ka pa ring kumatawan sa isang kliyente?" "Opo, Your Honor. Karapat-dapat ang bawat tao sa makatarungang depensa. Alam ko pa rin ang batas. Alam ko ang mga patakaran sa korte at alam ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng hustisya." Dahan-dahang tumayo si Mariana. Tumitig siya kay Adriano. Hindi takot o pagkalito ang nasa mga mata niya, kundi pagkakakilala. Ang nakita niya sa lalaki ay hindi pagmamataas o ambisyon. Mas totoo roon, dalisay na hangarin, isang sinseridad na hindi kayang bilhin o gayahin ng pinakamahal na abogado. "Opo, Your Honor," mahina niyang sabi, "tinatanggap ko po si Mr. Mendoza bilang aking counsel." Sumabog ang courtroom sa samut-saring reaksyon. May tumawa, may sumigaw sa hindi makapaniwala. Ipinihit ni Judge Soriano ang mga daliri sa kanyang sentido at napabuntong hininga. "Sige, may 15 minuto ka para makausap ng pribado ang kliyente mo. Huwag mong ipagpaliban ang pagdinig." Lumapit si Adriano sa mesa ng depensa pero hinarangan siya ng security guard. "Mga abogado lang ang pwedeng pumasok dito," mariing sabi ng gwardya. Ipinakita ni Adriano ang kanyang credentials. Bahagyang tumango ang hukom bilang kumpirmasyon. Umatras ang gwardya, halatang napahiya. Umupo si Adriano sa tabi ni Mariana. Nakatuon sa kanila ang lahat ng mata, pero si Adriano ay siya lamang ang pinansin. "May mali sa kasong ito," pabulong niyang sabi. "Iniwan ka ng legal team mo? Hindi yon nagkataon lang, parang may nagplano nito, parang sinadya." Lumapit si Mariana at pabulong na sumagot. "Paano ka nakakasiguro? Dahil nanood na ako ng libo-libong paglilitis sa nakalipas na 15 taon. Naglilinis ng sahig habang nag-uusap ang mga abogado na parang wala ako ron. Ang kasong ito hindi sumusunod sa karaniwang pattern." "Kung ganon, sino ang nasa likod nito?" tanong niya. "Malalaman natin," sabi ni Adriano. "Pero una, kailangan ko ang lahat ng alam mo." Tiningnan ni Mariana ang lalaking palagi niyang dinaanan noon nang hindi man lang napapansin. Ngayon, siya na lang ang natitira niyang sandalan. At habang nakaupo ito sa tabi niya, kalmado at handa, may naramdaman siyang hindi inaasahan, ginhawa. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggo, may munting pag-asa siyang nasilayan. Parang isang iglap lang ang lumipas ang 15 minuto. Ibinuhos ni Mariana ang lahat ng naaalala niya. Halos hindi humihinga. Ikinuwento niya ang imbensyon niya, isang napaka-advance na quantum processor na kayang gumana sa room temperature. Isang breakthrough na kayang magbago hindi lang ng computing kundi pati ng enerhiya, datos at napakaraming industriya. Isinalaysay niya ang tungkol sa Nexus Innovations, ang kumpanyang nag-aakusa sa kanya na ninakaw niya ang ideya nila. At ang unos na sumunod, mga iskandalo sa media,
pagbulusok ng stock prices, pag-atras ng mga investor. 3 buwang brutal ng pagkapira-piraso ng kanyang buhay. Hindi siya inabala ni Adriano kahit minsan. Hindi rin siya nag-notes. Tinitigan at pinakinggan lang niya si Mariana ng buong atensyon. Napansin niya ang bawat paghinto, bawat pagbabago sa tono. Ang malalalim niyang matang kayumanggi ay hindi umalis sa kanya. Napagtanto ni Mariana na higit sa pakikinig ang ginagawa niya. Pinag-aaralan siya nito, binabasa ang pagitan ng mga salita. Napapansin ang pag-aalinlangan niya sa ilang detalye at ang matibay na tiwala naman sa tuwing inilalarawan niya ang imbensyon niya. Tapos na ang oras, anunsyo ng clerk. Kumasa si Judge Soriano ng gavel. Mr. Mendoza, ang inyong opening statement. Tumayo si Adriano at lumapit sa podium. Bumigat ang atmosfera sa kanyang balikat. Ramdam niya ang bawat tingin. May nagdududa, may natatawa, may tahimik na interesado. Mahigit 1 dekada na mula nang huli siyang tumayo roon. Naalala niya ang mga gabing nakatitig siya sa kisame ng maliit niyang apartment, nagtatanong kung magkakaroon pa siya ng pagkakataong tulad nito. Marahan niyang inilapat ang isang kamay sa makinang na podium. Huminga siya ng mabagal at matatag. Tumunog ang boses niya, kalmado pero may tahimik na lakas. Mga ginang at ginoo ng hurado, ako po si Adriano Mendoza. Huminto siya saglit, sakay dinagdag, alam kong hindi ako mukhang abogado. Wala akong suot na $1,000 na suit. Wala akong law office o grupo ng assistant sa likod ko. Wala pang 1 oras ang nakakalipas, nililinis ko pa ang mismong courtroom na ito. May mahihinang tawa sa likod. Narinig ni Adriano iyon, pero hindi siya natinag. Pero sa nakalipas na 15 taon, halos araw-araw akong nakatayo sa silid na ito. Pinapanood ang mga paglilitis, pinapanood kung paano gumagana ang hustisya at kung minsan kung paano ito pumapalya. Nakita ko nang manalo ang katotohanan at nakita ko nang ilibing ang katotohanan. Diretso niyang tiningnan ang hurado. Ang natutunan ko, hindi alintana ng hustisya ang yaman, kapangyarihan o imahe. Nauuwi ito sa isang simpleng bagay, ang katotohanan. Pinabayaan niyang lumutang ang mga salitang iyon sa hangin. At malinaw ang katotohanan dito, hindi nagnakaw ng kahit ano si Mariana Flores. Siya ang bumuo ng isang pambihirang bagay, gamit ang sarili niyang isip, sarili niyang mga kamay. Pero may mga taong natatakot sa tagumpay niya at binabaluktot nila ang sistema para agawin iyon sa kanya. Biglang tumayo si Catherine Fernandez at mariing sumigaw, "Objection, Your Honor!" Nakikipagtalo na siya sa kaso, hindi siya gumagawa ng tamang opening statement. Sustained, matatag na sagot ni Hukom Soriano. Mr. Mendoza, manatili po tayo sa mga katotohanan, paalala ni Judge Soriano. Magalang na tumango si Adriano. Nauunawaan ko po, Your Honor. Humihingi po ako ng paumanhin. Bumaling siyang muli sa hurado. Hahayaan kong ang ebidensya ang magsalita. Ang maipapangako ko lang ay ito. Pagdating sa pagtatapos ng paglilitis na ito, magiging napakalinaw kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang hindi. Bumalik siya sa kanyang upuan. Hindi man flashy ang mga salita niya, walang dramatikong pag-arte o paulit-ulit na linyang pinagpraktisan. Pero totoo ang mga iyon. At tumimo ang katotohanan iyon. Sa bahagyang pagtango ng ilang miyembro ng hurado, alam ni Adriano, nakikinig sila. Ngayon naman, si Catherine Fernandez ang turno. Tumayo siya ng may kumpiyansa, matangkad at elegante, may matalim ng ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mabagal at sinadya ang bawat hakbang habang papalapit siya sa podium na parabang kanya ang lugar. Mga ginang at ginoo ng hurado, panimula niya makinis at mapanghikayat ang boses. Hindi kasing gulo ng ipinapaniwala sa inyo ng depensa ang kasong ito. Sa totoo lang, diretso lang ito.
kaso ito ng pagnanakaw. Naglakad siya ng may layunin, sinasalubong ang tingin ng bawat juror. Ninakaw ni Mariana Flores ang intellectual property ng Nexus Innovations, isang kumpanyang naglaan ng daan-daang milyong dolyar upang bumuo ng makabagong teknolohiya sa quantum computing. Ginamit niya ang mga koneksyon niya sa industriya upang makapasok sa pribado nilang pananaliksik, kinopya ang mga disenyo at nag-file ng mga patent sa sarili niyang pangalan. Huminto siya, hinayaang lumubog ang mga salita na parang batong inihulog sa tubig. Patutunayan namin ito sa pamamagitan ng mga dokumento, mga expert witness, at mga testimonya mismo ng dati niyang mga empleyado. Sa pagtatapos ng paglilitis na ito, makikita ninyo ang katotohanan. Si Miss Flores ay magnanakaw at ang mga magnanakaw ay dapat managot. Pagkatapos noon, bumalik siya sa upuan, naglalagablab sa kumpiyansa ng taong naniniwalang panalo na siya. Ang natitirang bahagi ng umaga ay lumipas na parang malabong panaginip. Tinawag ng prosekusyon ang una nilang saksi, isang tech analyst, na nagsabing halos magkapareho ang mga disenyong inihain ni Mariana sa mga nasa internal files ng Nexus. Nang oras na ng cross-examination, tumayo si Adriano. Nanikip ang katawan niya. 15 taon na mula nang huli siyang magtanong ng saksi sa korte. 15 taon na mula nang hinabol niya ang mga pagkakasalungatan, unti-unting hinihila ang mga sinulid hanggang mabunyag ang katotohanan. At ngayon, habang muli siyang nakatayo sa ilalim ng mga ilaw ng korte, napaisip siya, kaya pa ba niya? Pero nang magbukas siya ng bibig, bumalik ang mga kakayahan niya na parang alon. Matatag ang boses niya. Dumaloy ng natural ang mga tanong. Isang tanong ang humantong sa kasunod. Kinuwestiyon niya ang timeline ng saksi, itinuro ang mga hindi tugmang tala at binigyang diin kung paano sinabing nasuri ng analyst ang mga file na dapat ay hindi niya na-access. Dahan-dahan, patong-patong, ibinunyag niya ang mga bitak sa testimonya. At habang ginagawa niya iyon, parang may muling nagsindi sa loob niya. Ang abogadong nasa kanya, ang bahaging pilit na niyang kinalimutan, ay buhay pa rin. Pagsapit ng dapit hapon, kahit si Judge Soriano ay tumingin sa kanya na may bago, isang bahagyang bakas ng paggalang. Mr. Mendoza, sabi niya bago i-adjourn ang korte, baka gusto ninyong magsuot ng tamang suit bukas. Magalang na tumango si Adriano. Ayusin ko po, Your Honor. Pero habang palabas siya ng courtroom, alam na niya ang totoo. Wala siyang pambili ng bagong suit. Ang nag-iisa niyang suit ay matagal nang nakatenga sa aparador ng mahigit 1 dekada. May amag at masyadong maluwag na ngayon matapos ang mga taong puro pisikal na trabaho. Sa hallway, inabutan siya ni Mariana. Mr. Mendoza, tawag niya. Humarap siya sa kanya, hindi bilang sikat na bilyonarya, hindi bilang makapangyarihang tech mogul, kundi bilang isang babaeng pilit na kumakapit sa ibabaw. Mas matangkad siya kaysa inaasahan ni Adriano. Ang tindig niya ay bakas pa rin ng kanyang rangya, pero ang mga mata niya, ang kapansin-pansing bughaw na mga mata, ay may ibang laman, takot. Takot na hindi kayang burahin ng pera. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito, pero salamat. Marahang umiling si Adriano. Huwag mo muna akong pasalamatan, nagsisimula pa lang tayo. Kailangan kong makita lahat ng mayroon ka. Mga email, notes, design files, bawat dokumentong may kinalaman sa kasong ito. Kung tutulungan kita, kailangan kong malaman lahat. Tumango si Mariana. Pumunta ka sa bahay ko ngayong gabi. Nandoon ang lahat. Hindi pwede, sagot ni Adriano. Bakit hindi? May shift ako ngayong gabi. Kumunot ang noo niya. May shift ka? Pero ikaw ang abogado ko. At janitor din ako. Kailangan ko ang trabahong ito para mabuhay. Hindi ako binabayaran ng korte para rito, Miss Flores. Ipinagtatanggol kita pro bono, libre. Ibig sabihin, kailangan kong magtrabaho pa rin o malalagay sa panganib ang kita ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mariana ang bigat ng agwat ng buhay nila.
Para sa kanya, ang pagkuha ng top tier na mga abogado na naniningil ng 6,000 dolyar kada oras ay normal lang. Para kay Adriano, ang pag-absent sa isang shift ay maaaring mga hulugang hindi mababayaran ng renta. Bababayaran kita, alok niya. Umiling si Adriano. Kung pera ang habol ko, wala ako rito. Hindi ko ito ginagawa para sa sweldo o pagkilala. Ginagawa ko ito dahil tama. Huminga siya sandali. Pero pupunta ako pagkatapos ng shift ko. Ayos ba ang hating gabi? Ayos ang hating gabi, sagot niya. At sa tahimik na palitang iyon, pareho nilang naunawaan ang hindi kailangang sabihin. Ngayon pa lang talaga nagsisimula ang tunay na laban. Nang gabing iyon, eksaktong hating gabi, ipinarada ni Adriano ang luma at gasgas niyang Toyota sa harap ng gate ng mansyon ni Mariana. Suot pa rin niya ang uniforme niyang pang-janitor. Kumakapit pa sa tela ang amoy ng mga panlinis, paalala ng 8 oras na shift na katatapos lang niya. Hindi na siya dumaan sa bahay para magpalit. May mantsa ng pawis ang balikat niya at pagod na pagod ang katawan. Alam ng gwardiya sa gate ang pagdating niya, pero ang tingin nito sa sasakyan ni Adriano ay nagsabi na ng lahat. Hindi siya nababagay sa ganitong lugar at alam iyon ng lahat. Habang pumapasok si Adriano sa ingranding pintuan ng mansyon, may isa pang security officer na tahimik na sumama sa kanya. Hindi para salubungin siya, kundi para tiyaking mananatili siya sa mga lugar na pinapayagan. Naghihintay si Mariana sa kanyang home office. Hindi pa rin siya nagpalit mula sa suite na suot niya sa korte kahit nakasabit na ang blazer niya sa isang upuan. Halatang halata ang pagod niya. Hindi dahil kulang sa tulog kundi dahil sa pagod na tumatagos hanggang buto. Kape, alok niya. Sa pagkakataong ito, tumango si Adriano at tinanggap iyon. Kailangan niya ng panggising para manatiling matalas ang isip. Ipinagtimpla siya ni Mariana mula sa makintab na espresso machine na malamang ay mas mahal pa kaysa buwanang renta niya. Malinamnam at pino ang kape, malayong malayo sa instant na iniinom niya tuwing umaga. Pagkatapos humigop, marahan niyang ibinaba ang tasa. Ngayon, sabi niya, matatag ang boses, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ang sinabi mo sa mga abogado mo, hindi ang narinig ng media. Ang totoo. Umupo si Mariana sa tapat niya, nakatuon ang tingin sa tasa na parabang doon niya kukunin ang lakas ng loob. Sinimulan ko ang Quantum Core, 12 taon na ang nakaraan. Panimula niya, mahina pero matatag ang tinig. Kagagaling ko lang sa MIT noon at baliw na baliw ako sa quantum computing. Sabi ng lahat, pantasya lang ang room temperature quantum processing. Masyadong mabilis bumagsak ang mga qubit. Tanging mga bilyong dolyar na laboratorio na gumagamit ng sobrang lamig na sistema lang ang may magagawa. Pero habang nagsasalita siya tungkol sa pananaliksik niya, may napansin si Adriano na nagbago. Nagliwanag ang mga mata niya, umigting ang sigla ng mga salita. Ito ang totoong Mariana, ang siyentistang nasa likod ng mga headline. Pero may ideya ako, pagpapatuloy niya. Paano kung hindi natin labanan ang pagiging hindi stable? Paano kung gamitin natin ito? Paano kung mismong pagbulok o pagdecay ang maging computation? Napakawala siya ng maikling tawa, halos mapait. Sabi ng profesor ko, nagsasayang lang ako ng oras. Akala ng lahat baliw ako. Pero pinatunayan mong mali sila, sabi ni Adriano. Bahagya siyang tumango. 6 na taon akong nagtrabaho sa isang napakaliit na research department. Walang pondo, walang lab. Ako lang, isang laptop at student loans. Lumapit siya sa isang painting, dahan-dahang inangat iyon at binuksan ang isang maliit na safe na nakatago sa likod. Mula roon, naglabas siya ng manipis na folder. Ito, sabi niya habang inaabot kay Adriano, ito ang mga original kong notes, may petsa, may pirma at notarized. Patunay na ako ang gumawa ng teknolohiyang ito bago pa man umiral ang Nexus Innovations.
Binuksan ni Adriano ang folder. Puno ang mga pahina ng equations, sketches, obserbasyon, hilaw pero napakatalino. Totoo, bakit hindi ito ipinresenta ng mga dati mong abogado? Tanong niya, kumunot ang noo. Sabi nila hindi raw kailangan, sagot ni Mariana, halatang ubos na ubos. Sinabi nilang mas malakas daw ang estratehiya nila. Isinara ni Adriano ang folder nang may matalim na tunog. Ang hindi pagharap ng pinakamalakas mong ebidensya ay hindi estratehiya, mahina pero matalas niyang sabi. Sabotahe iyon. Namuti ang mukha ni Mariana. Ibig kong sabihin, malamang binayaran ng mga abogado mo para ipatalo ang kaso, diretsong sabi ni Adriano. Ang tanong na lang, sino ang nagbayad sa kanila? Nagtrabaho sila hanggang halos 3:00 ng madaling araw. Sinusuri ang mga email, memo, design files. Habang lalong lumalalim, lalong luminaw ang sabotahe. Mga mahalagang dokumentong binaliwala, mga pangunahing saksi na hindi man lang kinuntak, mga sinadyang mali sa timing ng objections, mga pagkakamaling hindi basta aksidente. Hindi walang alam ang legal team mo, sabi ni Adriano sa wakas. Kumakampi sila laban sa'yo. Tinitigan niya si Mariana ng diretsyo. May iba pa ba akong dapat malaman? May anumang kakaiba bang nangyari kamakailan? Nag-alinlangan si Mariana. May isang bagay, amin niya. Yung assistant ko, si Carmen Castro, may kinopya siyang files sa isang USB drive ilang linggo na ang nakalipas. Dumilim ang mukha ni Adriano at hindi mo tinanong kung bakit. Hindi, mahina niyang sagot. Pinagkatiwalaan ko siya. 5 taon na siyang nagtatrabaho sa akin. Sa ganitong mga kaso, dahan-dahang sabi ni Adriano, walang nangyayari ng wala lang. Kung may kinopya siyang data, may nagutos sa kanya. Yumuko siya pasulong. Bukas, anuman ang sabihin ko sa korte, huwag kang magpakita ng reaksyon, kahit ano pa. Walang gulat, walang pagkontra, walang pagwawasto. Magtiwala ka lang sa proseso. Bakit? Tanong ni Mariana. Dahil may nagmamasid sa atin, sagot ni Adriano. Baka hindi sa mismong sandaling ito, pero nakatingin sila at bawat planong ginagawa natin, bawat galaw natin, sinusubukan nilang maging isang hakbang na mas ahead. Nanginig si Mariana. Naranasan mo na ito dati, hindi ba? Nanahimik si Adriano ng matagal. Pagkatapos, nagsalita rin siya. 15 taon na ang nakaraan, humawak ako ng kaso laban sa Atlantic Energy Corporation. May engineer na may patunay na tinatago nila ang mga paglabag sa kaligtasan. 3 tao ang namatay. Nakinig si Mariana, pigil ang hininga. Kompleto ang ebidensya ko, pero ilang araw bago ang paglilitis na wala ito sa opisina ko. Inakusahan nila akong gumawa lang daw nito. Sabi nila, imbento ko lang para siraan ang kumpanya. Anong nangyari? Pabulong niyang tanong. Sinuspinde ako tapos dinisbar. Umabot ng 4 na taon bago ko nalinis ang pangalan ko. Napalingon siya palayo, mabigat ang boses. 4 na taon akong nagtrabaho ng kung ano-ano. 4 na taon na pinapanood kong lumaki ang anak ko habang namumuhay ako sa anino. Sinira ka nila, mahinang sabi ni Mariana. Umiling si Adriano. Sinubukan nila, pero hindi nila nakuha ang isang bagay na mahalaga, ang kaalaman ko sa batas, at yun ay hindi rin nila kailanman maaalis sa'yo. Nang umalis si Adriano, sa mansyon, bandang 4:00 ng umaga, malalim pa rin ang itim ng langit, hindi pa hinahaplos ng liwanag ng araw. Nakatayo si Mariana sa may bintana. Pinagmamasdan ang munting ilaw ng lumang kotse niyang unti-unting naglalaho sa kalayuan. Matagal na siyang nag-iisa sa laban na ito. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, sa tila napakahabang panahon, ang nakakadurog na kalungkutan ay napalitan ng iba. Pag-asa. Kinabukasan, pumasok si Adriano sa courthouse na suot ang suit na binili niya sa ukay-ukay kagabi. Hindi ito mamahalin, hindi rin bago, pero malinis,
planchado at presentable. $20 lang ang halaga, perang hindi niya talaga kayang gastusin. Pero tama si Judge Soriano. Ngayong araw, mahalaga ang itsura. Ngayong araw, kailangan niyang magmukhang abogado, hindi lang maramdamang isa. Siksikan ang courtroom, halos wala nang maluwag na pwesto. Kumalat sa buong lungsod ang kwento ng janitor na naging abogado, parang apoy na mabilis lumaganap. Napuno ng mga mamamahayag ang bawat sulok, handa ang mga kamera. Pagpasok ni Adriano, may ilan pang pumalakpak, may kaba, hindi sigurado kung humahanga o nanunuya. Hindi siya nag-react, hindi niya kailangan ng palakpak. Isang bagay lang ang mahalaga sa kanya, ang katotohanan. Sa kabilang panig ng silid, nakatayo si Catherine Fernandez, maayos ang tindig sa isang sweet na kulay malalim na wine red, perpektong sukat sa kanya. Tuwid ang balikat, matalas ang mga mata, mukha siyang taong tiyak na sa kanya papanig ang hatol. Tinatawag ng prosekusyon si Dr. Pointon Leonard Perez, pahayag niya. Umakyat si Dr. Perez sa witness stand, isang formal na lalaking nasa 50, may wire-rimmed na salamin at kalmadong tono ng isang akademiko. Halos 20 minuto siyang pinagsalita ni Fernandez, inilatag ang isang kwento na siya raw ang nag-develop ng mga pangunahing algorithm sa likod ng teknolohiya ng quantum core. Matagal na bago raw ito ninakaw ni Mariana. Ayon sa kanya, siya ang nagtanim ng binhi, hindi si Mariana. Tahimik na nakinig si Adriano. Walang bakas sa mukha niya ng anumang emosyon, pero mabilis ang takbo ng isip niya. Inaayos ang mga petsa, detalye at mga hindi tugma. Hindi umaayon ng salaysay. Nang siya na ang turno, dahan-dahang tumayo si Adriano, may hawak na manipis na folder sa isang kamay. Maingat ang galaw niya, kalmado ang boses. Sobrang kalmado, kaya natahimik ang buong silid. Dr. Perez, panimula niya, nagpatotoo kayo na dinevelop ninyo ang core algorithms ng quantum core sa pagitan ng Enero at Marso 2021. Tama po ba? Tama, kumpiyansang sagot ni Perez. Inangat ni Adriano ang unang papel mula sa folder. Ito po ang opisyal ninyong employment record sa quantum core, sabi niya habang inaabot ito. Pakibasa po ng malakas para sa korte ang petsa ng pagsisimula ninyo. Tiningnan ni Dr. Perez ang dokumento at biglang namutla. Abril 21, 2021, mahina niyang sabi. Pasensya na po, Doktor. Tanong ni Adriano, banayad ang diin. Abril 21, ulit ni Perez. Mas malakas na ngayon, pero nanginginig na ang boses. Bumaling si Adriano sa hurado, kaya malinaw po hindi kayo maaaring nagtrabaho mula Enero hanggang Marso dahil hindi pa kayo empleyado noon. Kumalat ang hingal ng gulat sa silid kahit ang mga reporter ay tumigil sa pagtatype. Nagpatuloy si Adriano, inangat ang isa pang dokumento. At narito, sabi niya, ang server logs ng quantum core. Ipinapakita nitong ang core algorithm, ang sinasabi ninyong kayo ang gumawa, ay natapos noong Marso 15, 2021. Mahigit isang buwan bago pa kayo ma-hire, tiningnan niya si Perez. Paano ninyo maipapaliwanag na tumulong kayo sa pagbuo ng isang bagay na umiiral na bago pa magsimula ang trabaho ninyo? Biglang tumayo si Catherine Fernandez. Objection! Hindi ito ibinigay sa prosekusyon sa discovery. Hindi na tinag si Adriano. Your Honor, kalmado niyang sabi, direktang galing ang datos na ito sa mga server ng Quantum Core. Kung hindi ito nakuha ng prosekusyon, hindi ko na po iyon responsibilidad. Bahagyang tumango si Judge Soriano. Overruled, magpatuloy kayo. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Dr. Perez. Tinitigan siya ni Adriano ng diretsyo. Isa na lang po, Dr. Perez. Tumanggap po ba kayo ng $300,000 na bayad mula sa Nexus Innovations 2 linggo na ang nakalipas bago kayo magbigay ng testimonya? Nanigas ang buong courtroom. Ako, binayaran lang po ako sa oras ko. Pautal niyang sagot. Oo o hindi.
O 300,000 dolyar para sa expertise ninyo? Matalas na sabi ni Adriano. Mas tunog itong suhol kaysa bayad. Sumabog ang silid, sigawan, hingal at mabilisang pagkalampag ng mga daliri sa keyboard. Nagkandara pa ang mga reporter para makuha ang bawat salita. Bumaling si Adriano sa hukom. Your Honor, hinihiling ko pong ipasok sa ebidensya ang record ng bayad na ito at isinusulong ko pong kasuhan si Dr. Perez ng perjury. Isang alon ng pagkabigla ang dumaloy sa courtroom. Pero sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na napansin si Adriano. Sa unang pagkakataon, may takot na pumasok sa mga mata ni Catherine Fernandez. Hindi nila inakalang kayang wasakin ng isang janitor ang kaso nila ng ganito. Pero iyon mismo ang nangyayari. Pagkatapos ng session, lumabas sina Adriano at Mariana sa dagat ng kumikislap na ilaw at sigawang boses. Pinalibutan sila ng mga reporter, mga mikropono at kamera sa bawat anggulo. Nakabibingi ang ingay. Marahang inilagay ni Adriano ang kamay sa likod ni Mariana, ginabayan siya sa pagitan ng kaguluhan na may kalmadong autoridad. Nang magsara lang ang pinto ng taxi sa likod nila, saka siya nakahinga ng maluwag. Paano mo nalaman yung bayad kay Perez? Tanong niya, nanginginig pa rin ang boses. Binuksan ni Adriano ang canvas na briefcase niya, hindi leather kundi lumang canvas na nakuha lang niya sa second-hand store. Hindi ako sigurado, kalmado niyang sabi, pero sa ganitong mga kaso, laging may bakas ang pera. Humula ako at yung tingin niya ang nagsabi sa akin na tama ako. Kumurap si Mariana, ibig mong sabihin, nag-bluff ka. Halos, sagot ni Adriano habang bahagyang nagkibit balikat. Nang makita ko ang reaksyon niya, may pinakumpirma na ako. Hinugot niya ang telepono at nagsimulang mag-scroll sa mga mensahe. Anak ko si Jennifer. Nagtatrabaho siya sa digital marketing, pero mahusay siyang maghukay ng impormasyon. Mula nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa trial, tinutulungan niya ako sa likod ng eksena. Nag-vibrate ulit ang telepono niya. May bagong mensahe. Dad, may nahanap akong malaki. Tawagan mo ako. Tumingala si Adriano at hinarap si Mariana. Seryoso ang mga mata niya. Kailangan nating makipagkita sa anak ko. Ngayon din, mariing sabi ni Adriano. Makalipas ang isang oras, nakaupo sila sa isang maliit na kafe sa tahimik na sulok ng Queens. Para kay Mariana, ganap na banyaga ang lugar, parang pagpasok sa ibang mundo. May mga basag-basag na mesa, umuunggit-ngit ang mga plastik na upuan kapag kumikilos ka, at ang amoy ng sunog na kape ay humahalo sa nananatiling mantika mula sa lumang fryer. Pero dito tahimik, walang mga mamamahayag, walang paparazzi, walang abogado. Espasyong pwedeng magsalita ng malaya. Tumunog ang kampanilya sa ibabaw ng pinto at pumasok si Jennifer Mendoza. Agad tumayo si Adriano, may halong kaba at awkward na galaw na karaniwang taglay ng mga ama kapag hindi nila alam kung may karapatan pa ba silang yakapin ang lumaki na nilang anak. Pero hindi nag-atubili si Jennifer. Lumapit siya at niyakap ang ama. Maikli lang, medyo matigas. Pero totoo, 20 na si Jennifer. Mahaba ang kayumangging buhok, matalas ang kayumangging mga mata na kahawig ng sa kanyang ama. Naka-jeans at simpleng t-shirt siya, pero may bit-bit na makinis na laptop sa isang braso at naglalakad na may tahimik, di matitinag na kumpiyansa. Dad! Mainit niyang bati, saka humarap kay Mariana. Ikaw si Mariana Flores, di ba? Ako si Jennifer. Nagkamay sila. Hindi napigilan ni Mariana na mapansin ang pagkakaiba nila. Ang sarili niyang manicured na kamay, malambot dahil sa mamahaling cream at mga taong puno ng pribilehiyo, ay sumalubong sa matigas at medyo kalyo na kamay ng isang batang babaeng binuo ang sarili niyang buhay ng walang shortcut. Umupo si Jennifer at binuksan ang laptop niya. Sige, nung una hindi ako sure kung ano talaga ang kailangan ni Dad. Kaya nagsimula ako sa Nexus Innovations.
Nag-type siya ng ilang beses, nag-scroll sa mga file. Sa unang tingin, malinis sila, isang typical na venture-backed tech company. Maayos ang mga papeles. Pero nang tiningnan ko kung sino ang may-ari nila, naging kakaiba. Lumabas sa screen ang isang web ng mga shell company. Itinuro niya, ang Nexus ay pag-aari ng isang holding firm sa Delaware. Ang firm na iyon ay pag-aari ng isa pa sa Cayman Islands. At yung isa pang iyon, huminto siya sandali, hinayaang tumimo. Ay pag-aari ng Atlantic Energy Corporation. Nanigas si Adriano sa upuan. Atlantic Energy, bulalas niya. Kilala mo sila? Tanong ni Jennifer. Dahan-dahan siyang tumango. Sila ang sumira sa legal career ko 15 taon na ang nakaraan. Nagbago ang ekspresyon ni Jennifer. Hindi pa nila ito napag-uusapan ng detalyado. Hindi talaga. Hindi ang mga pangalan. Hindi ang buong kwento. Pero ngayon, nasa harap na nila ang katotohanan. Sila pala talaga ang nasa likod. Pabulong niyang sabi. Lumapit si Mariana, ang pagkamausisa niya'y napalitan ng kaba. Pero bakit hahabulin ng energy company ang trabaho ko? Yan din ang unang tanong ko, sagot ni Jennifer. Pero nang mas inaral ko ang tech mo, inikot niya ang laptop para makita nila. Hindi lang ito tungkol sa quantum computing. Kung totoo na napastable mo ang qubits sa room temperature, magiging revolusyonaryo ang mga aplikasyon nito sa enerhiya. Naglabas siya ng research article na may dilaw na highlight. May propesor mula MIT na nagsulat na ang imbensyon mo ay kayang baguhin ang energy storage, distribution at conversion. Pwede nitong gawing luma ang fossil fuels sa loob ng 20 taon. Napaupo si Mariana ng mas malalim, tulala. 20 taon, dahan-dahan niyang inulit, unti-unting lumulubog ang bigat ng salita. At kumikita ang Atlantic Energy ng $28 bilyon kada taon mula sa oil, gas at coal, sabi ni Jennifer. Kapag naging totoo ang tech mo, hindi lang sila mawawalan ng pera, mawawala sa kanila ang lahat. Sumandal si Adriano, nanlalaki ang mata, kaya hindi nila sinubukang bilhin ka o gumawa ng kalabang produkto, dahan-dahan niyang sabi. Kailangan nilang burahin ka ng tuluyan, burahin ang pangalan mo, burahin ang gawa mo. Nagpatuloy si Jennifer. At may iba pa, may koneksyon ang Atlantic Energy sa 4 na iba pang malalaking fossil fuel company, 2 military contractor at, huminto siya ulit, 3 miyembro ng Energy and Commerce Committee. Nagpakita siya ng isa pang serye ng mga larawan, mga litrato, spreadsheet, record ng pera. Tingnan ninyo, mga donasyon sa kampanya, pribadong hapunan, luxury trips. Binubuo nila ang isang network. Nang lumitaw ang teknolohiya mo, inactivate nila ito parang defense system. Nabasag ang boses ni Mariana. Paano naman ang mga abogado? Paano sila nakasali? Patuloy ko pa itong hinahanap, amin ni Jennifer. Pero yung managing partner sa Preston, Holloway and Schmidt, yung firm na umabando na sa'yo, nasa board siya ng isa sa mga subsidiary ng Atlantic. Nakabaon ng malalim sa istruktura, pero nandoon ang link. Tumayo si Adriano at nagsimulang maglakad-lakad sa makitid na kafe, nag-uunahan ang mga isip. Kaya hindi lang ito pagpigil sa isang kaso, sabi niya. Isa itong total na kampanya, isang estratehiya para mabuhay ang isang industriyang trilyon ang halaga. At hindi sila titigil, pabulong ni Mariana. Lumilitaw na ang takot sa mukha niya. Kung kaya nilang sirain ang buhay mo noon, 15 taon na ang nakaraan, kung kaya nilang itago ang ebidensya, manipulahin ang korte, hindi niya natapos ang pangungusap. Hindi na niya kailangan. Alam na nila ang ibig niyang sabihin. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Jennifer. Tiningnan niya at nagbago ang mukha niya. Galing sa dati kong boss, mahina niyang sabi. Sabi niya hindi na raw kailangan na pumasok pa ako. Ipapadala na lang daw nila sa akin ang mga gamit ko. Kumurap si Mariana. Tinanggal ka nila? Opisyal, position eliminated. Mapait na sagot ni Jennifer. Pero alam na natin ang ibig sabihin ng timing.
Lumapit si Adriano at inilapag ang kamay sa balikat ng anak. Pasensya ka na, Jennifer, ayokong madamay ka rito. Tumingala si Jennifer sa kanya. Kalmado ang mga mata niya, matatag. Hindi mo ako hinila sa kahit ano. Pinili ko ito. Tumuwid siya. At ngayon na nakita ko na kung anong nangyayari, todo suporta ako. Tutulungan ko kayong lumaban. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi nakita ni Adriano ang anak niya bilang munting batang nawalan ng ina o bilang babaeng halos hindi na niya nakakasama. May bago siyang nakita, isang katuwang, isang kakampi, isang puwersang hindi dapat maliitin. Sige, sabi ni Adriano, marahang huminga na parang may pinipirming kasunduan. Kung ganon gagawin natin ito, magkasama. Sa mga sumunod na araw, ang pakiramdam ng panganib ay mula sa malabong kaba ay naging isang nakakatakot na realidad. Hindi lang ito nasa isip nila, nagkaroon ito ng anyo. Pinagpilitan ang maliit na apartment ni Adriano sa Queens. Walang kinuha dahil wala namang pwedeng nakawin, pero sinira ang bawat sulok ng lugar. Pinaligtad ang mga drawer, pinunit ang aparador at hiniwa ng diretso ang kutsyon niya. Malinaw ang mensahe, alam namin kung saan ka nakatira. Hindi rin nakaligtas si Jennifer, na-hack ang laptop niya. Buti na lang nakabackup ang lahat ng files niya sa isang encrypted cloud server. Pero ang katotohanang may nakapasok sa sistema niya at ginawa pa iyon nang walang pagtatangkang magtago ay nagpa-freeze ng dugo niya sa takot. At saka dumating ang pinakamarahas na babala. Isang gabing huli, habang palabas si Mariana sa opisina niya, may itim na SUV ang lumabag sa pulang ilaw at humarurot diretso sa sasakyan nila. Biglang kumabig ang driver niya. Umiikot ang kotse at bumangga sa poste ng ilaw para iwasan ang nakamamatay na salpukan. Nakaligtas si Mariana na may mga pasa at maliliit na hiwa pero wala nang duda ngayon. Hinahabol siya. Kinabukasan, sa loob ng kanyang estate, tinipon ni Mariana ang lahat para sa emergency meeting. Kailangan niyo nang umalis sa apartment na yun, Mariing sabi niya. Kayong dalawa, gusto ko kayo rito. May security. Ligtas kayo dito. Halatang hindi komportable si Adriano, nag-aalinlangan. Hindi kami pwedeng tumira sa bahay mo. Ayokong mas lalo pang magkautang sa iyo kaysa sa ngayon. Hindi ito pabor, putol ni Mariana. Ito ay taktikal na desisyon. Isa-isa nila tayong tinatarget. Pero kung magkasama tayo at may totoong proteksyon, may tsansa tayong lumaban. Marahang hinawakan ni Jennifer ang braso ng ama. Tama siya, Dad. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos kung takot akong may susugod na naman. Nag-atubili si Adriano sa kadahan-dahang tumango. Noong hapon ding iyon, lumipat sila ni Jennifer sa guest house sa property ni Mariana. Hiwalay ito sa main house, mas maliit pero mas malaki at mas maayos pa rin kaysa sa kahit anong lugar na tinawag ng bahay ni Adriano. Tuwang-tuwa si Jennifer, iniikot ang bawat kwarto na parang bata na may malalaking mata sa paghanga. Pero si Adriano ay nanatili sa living room, nakaupo ng matigas sa gilid ng sofa. Tuwid ang likod niya, pero mahigpit ang pagkakakapit ng mga kamay niya sa isa't isa, halatang tensyonado. Parang hindi siya kabilang. Lahat ay banyaga. Ang matataas na kisame, ang mga abstract na painting sa mga pader, ang mga designer na upuan. Pakiramdam niya ay isa siyang mantsa ng tinta sa isang perpektong canvas. Nakatitig siya sa malalaking salaming pinto, palabas sa napakalinis na hardin. Halos surreal. 2 araw lang ang nakalipas. Nasa masikip siyang apartment kung saan pwede mong mahipo ang lahat ng pader nang hindi umaalis sa pwesto. Tahimik na pumasok si Mariana at tumayo sa tabi niya. Hindi ka komportable dito, mahina niyang sabi. Hindi na niya tinanong, alam na niya, bahagyang tumango si Adriano. 15 taon akong nakatira sa iisang apartment. Ang lugar na to parang hindi totoo para sa akin. Nakatayo silang magkatabi sa katahimikan. Hindi awkward ang pagitan nila.
nakakapagpatatag pa nga. Pagkatapos, nagsalita si Mariana, mas malambing na ngayon ang boses. Baka dapat ganito ang mundo mo. Matalino ka, may kakayahan, pursigido. Kaya mo sanang magkaroon ng ganito o mas higit pa kung hindi nila ninakaw ang lahat sa'yo. Humarap si Adriano at tiningnan siya ng totoo, hindi bilang bilyonaryang kliyente, kundi bilang babaeng kasama niya sa laban. Hindi malamig o malayo ang mukha niya. Ang pagod niyang bughaw na mata ay may bihirang bagay, tunay na paggalang. Hindi ko kailangan ng mga ito, mariing sabi niya. Hindi ko kailanman kinailangan. Ang gusto ko lang ay hustisya para sa mga taong hindi kayang lumaban para sa sarili nila. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nagagawa ko ulit yun. Sa pagtulong sa akin, tanong ni Mariana, sa pagtindig laban sa mga naniniwalang ang yaman at kapangyarihan ay dahilan para tumayo sila sa ibabaw ng batas, sagot ni Adriano. Tumayo silang tahimik habang bumubuhos ang liwanag ng hapon sa mga bintana. Totoo pa rin ang distansya ng buhay nila. Isang janitor na dati abogado at isang bilyonaryang inventor. Pero sa sandaling iyon, hindi na ito mukhang imposibleng tawirin. Hindi na sila dalawang taong nasa magkaibang landas. Magkatabi na silang nakatayo, balikat sa balikat, nagkakaisa laban sa iisang kaaway. At pareho nilang naunawaan, nagsisimula pa lang ang tunay na digmaan. Pagkatapos, mula sa isang hindi inaasahang pinanggalingan, dumating ang isang biglang baligtad na wala ni isa ang nakahula. 2:00 ng madaling araw, dumating sa gate ng estate si Carmen Castro, ang babaeng matagal ng kanan ni Mariana bilang COO, para siyang dinaanan ng bagyo. Gusot ang damit, maputla ang mukha, gusot-gusot at hinahangin ang buhok. Tinawagan ng security si Mariana na agad namang ginising si Adriano. Hinarap nila si Carmen sa isang secured na side room, malayo sa main house, sakaling bitag ito. Nang makita ni Carmen si Mariana, halos bumigay siya. Nabura ng luha ang makeup niya at hindi tumitigil sa panginginig ang mga kamay niya. Pasensya na, bulalas niya, naguunahan ang mga salita. Sobrang pasensya na. Tumalim ang boses ni Mariana. Pasensya para saan? Huminga ng nanginginig si Carmen. Para sa lahat, para sa pagkopya ng mga file, para sa pag-leak ng impormasyon, para sa pananahimik kahit alam ko na kung ano ang ginagawa nila sa iyo. Kalmado, ngunit matatag ang boses ni Adriano. Sino sila? Lumunok si Carmen ng hirap. Antonio Santos, pabulong niyang sabi, ang CEO ng Nexus Innovations. Nilapitan niya ako 6 na buwan na ang nakalipas. Alam niya ang nakaraan ko. Anong nakaraan? Tanong ni Mariana. Yumuko si Carmen, nanginginig ang mga kamay at hindi makatingin sa kanila. 10 taon na ang nakalipas. Bago pa ako nagtrabaho sa iyo, nasa ibang kumpanya ako. Nangulimbat ako ng 50,000 dolyar, pag-amin ni Carmen, magaspang at basag ang boses. Hindi iyon napakalaki, pero krimen pa rin. Binalik ko ang pera, hindi tumawag ng pulis ang kumpanya. Akala ko tapos na. Pero nalaman ni Santos, sabi ni Adriano, tinapos ang iniisip niya. Tumango si Carmen, muling namumuo ang luha. Nasa kanya ang lahat, mga email, mga record, lumang bank statements. Sinabi niyang kung hindi ako tutulong sa kanya, ibubunyag niya iyon, makukulong ako. Malamig at hindi mabasa ang tono ni Mariana. Kaya tinulungan mo siya. Bumaba ang tingin ni Carmen sa hiya. Kinopya ko ang data, ipinasa ko sa kanya ang mga legal strategy mo at nabulol siya, pilit nilulunok ang emosyon. Naglagay ako ng peking files para magmukhang inaccess mo ang servers ng Nexus. Ginawa kong mukhang ninakawan mo sila. Dumilim ang mukha ni Adriano. Peking ebidensya gaya ng ginawa nila sa akin. Bakit ka pumunta rito ngayon? Tanong ni Mariana. Matulis ang tingin niya pero may kumikislap na bahid ng awa sa likod nito.
Naglabas si Carmen ng telepono, hindi kanya kundi isang high-end na device. Sobrang mahal para sa taong gustong manatiling low profile. Agad itong nakilala ni Adriano. Ngayong araw, pabulong niyang sabi, narinig ko si Santos sa tawag. Sinabi niyang kung hindi umubra ang legal na paraan, may permanent solution daw sila. Nagatubili siya, nanginginig ang boses. Plano nilang patayin ka, Mariana. Biglang nanlamig ang buong silid. Umiiyak na si Carmen pero tuloy pa rin ang salita niya. Alam kong tinraidor kita. Alam kong lumagpas ako sa hangganan pero hindi ko na kayang hayaan pang lumala ito, lalo na kung pagpatay na ang pinag-uusapan. Iniaabot niya ang telepono. Ito ang kay Santos. Kinuha ko sa opisina niya, nandito ang lahat, mga mensahe, email, audio recording, buong sabwatan. Tinanggap iyon ni Adriano na para bang may bomba itong sasabog, isang buhay na granada, isang baril na nakaumang, ebidensyang sapat para gumuho ang buong plano nila. Pwede nitong tapusin ang trial, sabi niya. O tapusin tayo, boses ni Jennifer mula sa pintuan. Tahimik siyang pumasok, hindi napansin. Napalingon si Carmen sa kanya, maputla. Kung mapansin nilang nawawala, panimula niya. Mapapansin nila, putol ni Jennifer. Hahabulin nila yan at hahabulin ka. Kaya dumiretso ako rito, sabi ni Carmen. Walang hinto, walang paalam. Pinagmasdan siya ni Mariana ng matagal. 5 taon nang nasa tabi niya si Carmen sa mga product launch, mga meeting sa investor at walang katapusang laban. At ngayon, tinalikuran siya nito. Pero sa mukha niyang basang-basa ng luha, nakita ni Mariana ang higit pa sa takot. Nakita niya ang guilt, tunay, mabigat na pagsisisi. Isinugal mo ang lahat para dalhin ito rito, sabi ni Mariana sa wakas. Mas malambot na ang boses. Tumango si Carmen. Binigyan mo ako ng trabaho nung wala nang gustong tumanggap sa akin. Pinagkatiwalaan mo ako. Tinraidor ko ang tiwalang yun. Ito na ang pinakamaliit na magagawa ko. Hindi na nag-aksaya ng oras si Adriano. Kailangan nating kopyahin ang bawat file sa teleponong ito ngayon din. Humarap siya kay Jennifer. Kaya mo ba? 15 minuto, sagot niya. Hinugot na ang laptop at mga kable. Habang nagtatrabaho si Jennifer, humarap si Adriano kay Carmen. Alam mong hahanapin ka nila. Tumango si Carmen seryoso. May kapatid ako sa Canada. Doon muna ako. Hindi ko sasabihin kahit kanino kung saan ako pupunta. Kung ganon umalis ka na ngayon, sabi ni Adriano. Walang pag-iimpake, walang tawag, umalis ka lang. Pagkaraan ng 20 minuto, ligtas nang naka-upload sa secure server ni Jennifer ang lahat ng data. Encrypted, nakatago. Sa dilim, sumakay si Carmen sa taxi at nawala sa kalsada, hindi na lumingon pa. Tiningnan ni Adriano ang sasakyan hanggang sa tuluyang maglaho ang pulang ilaw nito sa gabi. Hindi siya sigurado kung tama ba ang pagtitiwala niya o kung makikita pa nila si Carmen muli. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Mariana. Totoo ang pagsisisi niya, mahina niyang sabi. Talagang sorry siya. Matalim ang sagot ni Adriano. Hindi binubura ng sorry ang ginawa niya. Hindi sangayon ni Mariana, pero ang pagpili ng tapang kapag kailangan, iyon ang pwedeng magligtas sa isang tao. Tiningnan niya si Adriano. Alam niya kung anong darating, pero ibinigay pa rin niya sa atin ang katotohanan. Marahang huminga si Adriano, hawak ang telepono na parang sandata. Ngayon, kailangan nating kumilos, mabilis, dahil kapag nalaman nilang nasa atin ito, itinaas niya ang telepono. Ibubuhos nila ang lahat ng kaya nila laban sa atin. Hindi na sila naghintay ng matagal. Kinabukasan, habang sinusuri ng 3 ang nakapapasong laman ng telepono ni Antonio Santos, mga ebidensya ng wire transfers, koordinasyon, pagbabanta at mga peking legal strategy. Umalingaw-ngaw ang alarma ng estate, kalmado pero apurahan ng boses sa intercom. Security breach, main gate, maraming nang hihimasok.
may armas. Tumayo si Mariana ng biglaan. I-lockdown ng lahat, utos niya habang tumatawag na sa pulis. Nagpalit-palit ang mga monitor ng anggulo mula sa security cams at ang nakita nila ay nakapanlulumong nakakatakot. 6 na lalaki na naka-tactical gear, buong armor. Sabay-sabay at kontrolado ang galaw, parang profesional. Hindi yan pulis, sabi ni Adriano, biglang nanlamig ang boses. Mga mercenary, sabi ni Eduardo, hepe ng seguridad ni Mariana. Dating militar o bayarang kontraktor. Kung sino man sila, alam na alam nila ang ginagawa nila. Kailangan nating makalabas, sigaw ni Jennifer. Pero sa screen, may 2 pang sasakyan na humaharang sa likod na entrada. Silyado ang bawat labasan. Si Eduardo, dating NYPD at ngayon ay tanging taong pinagkakatiwalaan nilang mamuno sa seguridad, ay hindi nag-atubili. Safe room, bilis, ngayon na. Mabilis silang ginabayan ni Eduardo sa loob ng bahay, pababa sa basement, at huminto sa harap ng tila isang kabinet ng alak. Inusog niya iyon sa gilid at lumantad ang isang pintong bakal. Nag-type siya ng code at bumukas iyon, inilantad ang isang makipot na panic room na gawa sa reinforced concrete, may mga surveillance screen, emergency power at direktang landline papunta sa mga serbisyong pang-emergency. Ligtas kayo rito, sabi niya habang pinapapasok sila. Kaya nitong pintuan ang pagsabog, pipigilan namin sila ng team ko hanggat kaya namin. Parating na ang pulis, sabi ni Mariana. 15 minuto ang ETA, sagot ni Eduardo. Kailangan lang nating mabuhay hanggang dumating sila. Sumara ang mabigat na pinto sa likod nila sa nakakakilabot na tunog ng bakal. Sa loob, nagtipon sina Adriano, Mariana at Jennifer sa paligid ng mga monitor. Kumikilos ang mga mercenary na parang multo, tahimik, eksakto at nakamamatay. Sa screen, nakapwesto na si Eduardo at ang kanyang team sa iba't ibang bahagi ng estate. Mamamatay sila, pabulong ni Jennifer, puno ng takot ang boses. Mas malakas ang armas ng kalaban, mas marami sila. Marunong lumaban si Eduardo, sabi ni Mariana, pilit magmukhang matatag. Pero nanginginig ang boses niya, halatang takot. At saka, walang babala pumutok ang putukan. Sa screen, nagmistulang horror movie ang sagupaan. Walang tunog pero brutal. Ginamit ni Eduardo at ng team niya ang bawat hallway, bawat blind corner para pabagalin ang mga umaatake. May isang guwardiya nilang bumagsak, may isang mercenary ring natumba pero tuloy-tuloy ang pasok ng mga mananakop. Papunta na sila sa basement, maring sabi ni Adriano. Alam nilang nandito tayo. Namuti ang mukha ni Mariana. Si Carmen, malamang sinabi niya sa kanila ang tungkol sa panic room. O may blueprints na sila mula pa sa simula. Mabilis na sabi ni Jennifer. Ano man ang dahilan, papunta na sila rito. Sinuri ni Adriano ang silid. Isang pinto, walang bintana, walang labasan, walang armas. Isang makapal na kahong bakal lang. Nakulong tayo, sabi niya. Kung mabutas nila to, libingan na ito. Sa monitor, may isang mercenary na nagdikit ng aparato sa pinto ng panic room. Naglalagay sila ng pampasabog, sabi ni Jennifer, tumataas ang takot sa boses. Dinampot ni Adriano ang emergency phone. Ito ang 247 Hudson Yards. Madiin niyang sabi, may maraming armadong nanghihimasok, kumpirmadong may pampasabog, kailangan namin ng agarang tulong. 3 minuto ang layo ng mga unit, sagot ng dispatcher. Manatili kayo diyan. 3 minuto pero sasabog ang bomba sa loob ng wala pang 1 minuto. Mahigpit na hinawakan ni Mariana ang kamay ni Adriano. Kung ito na ang katapusan, hindi pa, putol ni Adriano. Malayo na ang narating natin, hindi tayo mamamatay sa silid na ito. At habang nagsisimula ng kumurap ang ilaw ng pampasabog, ilang segundo na lang bago pumutok. May bagong larawan ang lumitaw sa mga monitor. Mga sasakyang pulis, sumunod pa ang ilan, mga SWAT
truck. Bumuhos sa estate ang buong tactical response team. Kumikislap ang ilaw. Nakahanda ang mga armas. Nakita rin yon ng mga mercenary. Bigla silang napatigil, nag-usap sa mga senyas at nagsimulang umatras. Hindi nila pinasabog ang bomba, dumulas sila pabalik sa mga anino at nawala ng kasing bilis ng pagdating nila. Umalis sila, sabi ni Jennifer, hindi makapaniwala. Tumatakbo sila. Pagkaraan ng 10 minuto na siguro ng SWAT team ang buong property, na-diffuse ang pampasabog at nilibot ang lugar. Sa wakas, bumukas ang pinto ng panic room. Lumabas sina Adriano, Mariana at Jennifer, nanginginig, maputla pero buhay. May matangkad na lalaking naka-FBI jacket ang naghihintay sa kanila. Kita ang badge niya sa dibdib. Agent Francisco Rivera, pakilala niya. Miss Flores, Mr. Mendoza, natutuwa akong ligtas kayo. Paano kayo nakarating ng ganun kabilis? Tanong ni Mariana. Minomonitor na namin si Antonio Santos at ang mga kasama niya ng ilang linggo, paliwanag ni Rivera. Nang may taxi driver na nag-report na may isinakay siyang babaeng tugma sa deskripsyon ni Carmen Castro papuntang border ng Canada, alam naming may malaking nangyayari. Agad kaming kumilos. Ligtas ba siya? Mahinang tanong ni Mariana. Nasa protective custody na si Carmen sa Canada, kumpirma ni Rivera. Pumayag siyang magtestigo kapalit ng immunity. Napabuntong hininga si Adriano, para bang sabay-sabay na nawala ang bigat sa dibdib niya. Kaya sapat na ba ito para pabagsakin sila? Higit pa sa sapat, sagot ni Rivera. Nasa kustodiya na si Antonio Santos, pati 3 executive ng Atlantic Energy at 6 pang individual na konektado sa sabwatan. Sa pagitan ng data sa teleponong iyon, testimonya ni Carmen at ang tangkang pag-atake sa property na ito. Huminto siya saglit. Matagal silang mabubulok sa kulungan. Kinabukasan ng umaga, bumalik si Adriano sa courtroom. Ngayon, iba na ang lahat. Wala na ang mga mapanuyang tingin. Wala na ang mga bulung-bulungan tungkol sa janitor na naging abogado. Tahimik ang hangin, pero may bago itong laman, paggalang. Kahit ang mga reporter ay tahimik na tumabi, handa ang mga kamera pero hindi na magulo ang kilos. Si Prosecutor Ingrid Fernandez ay mukhang lubos na bagsak, parang taong dinaanan ng bagyo at alam na nawala na ang lahat. Sa upuan ng hukom ay si Judge Rogelio Lopez, bagong assigned matapos mag-recuse si Judge Soriano dahil sa conflict of interest. Pinag-avel niya ang korte para magsimula. Alam ko ang nangyari kagabi, mabigat niyang sabi, at ang napakalaking bagong ebidensyang iniharap ngayong umaga. Dahan-dahang tumayo si Fernandez, bagsak ang balikat. Your Honor, manipis ang boses niya dahil sa mga kamakailang pag-aresto at sa napakalakas na ebidensya, humihiling ang prosekusyon na ibasura ang lahat ng kaso laban kay Miss Flores. Sumabog ang courtroom, sigawan ng mga reporter. Nagkakandahirap ang mga kamera sa pag-click, pero nanatiling kalmado si Adriano. Hindi natitinag sa gitna ng kaguluhan. Tumingin si Mariana sa kanya, nangingintab ang mata sa emosyon. Nanalo na sila. Sumabog ang mga flash ng kamera na parang kidlat na sunod-sunod ang bagsak. Nanatiling nakaupo si Adriano, tahimik na pinagmamasdan si Ingrid Fernandez. At sa mga mata niya, may nakita siyang hindi inaasahan. Oo, pagkatalo. Pero may isa pang bagay, ang tahimik na pagkaunawa ng isang taong ginamit lang. Isang piyesa sa larong mas malaki pa kaysa sa kaya niyang isipin. Ipinagkakaloob ang mosyon, mariing pahayag ni Judge Lopez habang bumagsak ang kaniyang gavel. Miss Flores, malaya na kayo. At si Mr. Mendoza, huminto siya, nakatutok ang titig kay Adriano. Hindi pa kailanman nakasaksi ang korte na ito ng ganitong pambihirang paghabol sa hustisya. Nararapat sa inyo ang bawat karangalang kasunod nito. Sa labas ng courtroom, hinarap ni Ariana si Adriano. Kumikislap ang mga mata niyang may pigil na luha. Nagawa natin, nanalo talaga tayo.
Marahang ngumiti si Adriano. Ikaw ang nanalo, hindi ka tumigil lumaban kahit nung pakiramdam mo'y talo na ang lahat. Bago pa tuluyang tumahimik ang sandali, niyakap sila ni Jennifer ng mahigpit. Hindi, sabi niya na may ngiting makulit. Tayo ang nanalo, magkasama. Pagkalipas ng 2 buwan, nakatayo si Adriano sa harap ng bagong gusali ng opisina sa 5th Avenue, nakatingala sa bagong kabit na karatula, Mendoza and Mendoza Law, Anti-Discrimination and Civil Rights. Katabi niya si Jennifer, may hawak na law textbook sa isang braso. Binago ng mga pangyayari sa paglilitis ang buhay niya, hindi lang siya na-inspire, parang may sinding nagliyab sa loob niya. Naka-enroll na siya ngayon sa law school. Ang lugar na ito ay hindi lang alaala ng tagumpay nila, kundi simbolo ng buhay na pinili nilang buuin. Sa tingin mo, kaya talaga natin to? Tanong ni Jennifer. Tumango si Adriano. Ginagawa na natin. Yung unang 3 nating kliyente ay mga taong tinanggihan dahil wala silang pambayad. Ngumiti si Jennifer. Dahil sa Flores Legal Justice Fund. Si Ariana mismo ang nagtatag ng pondo, nagsimula sa $15 milyon at kumuha ng suporta mula sa mga leader sa buong industriya ng tech. Pondo itong hindi ginawa para sa headline, kundi para magbigay ng legal aid sa mga taong wala kailanman nagkaroon ng boses. Sa loob ng opisina, wala pang laman pero puno ng pangako. May mga yabag na umalingaw-ngaw sa likod nila. Pumasok si Ariana, may hawak na bote ng champagne. Naisip ko dapat tayong magdiwang, sabi niya, at lumiwanag ang silid sa init ng ngiti niya. Tumango si Jennifer, napansin ang tahimik na sandaling namamagitan sa kanila. Maghahanap ako ng baso, sabi niya. Baka matagalan. Lumayo siya, iniwan sina Adriano at Ariana na mag-isa. Nakatayo sila sa katahimikan habang ang sikat ng araw ay gumuguhit ng banayad na anino sa matataas na bintana. Wala na ang gulo. Ang natira ay kapayapaan at isang bagay na hindi pa sinasabi. Hindi pa talaga kita napapasalamatan, mahinang sabi ni Ariana. Sa pagtayo mo noon, sa pagkakita mo sa akin nang wala ng ibang nakakakita. Humarap si Adriano sa kanya. Huwag mo na akong pasalamatan. Ikaw ang nagbalik sa akin ng bagay na akala ko'y tuluyan nang nawala. Ano? Tanong niya, layunin. Sa mga linggong sumunod matapos ang trial, sa mga meeting, interview at mahahabang gabing nagpaplano para sa foundation, may nag-iba sa pagitan nila. Ang paggalang ay naging pagkakaibigan at ngayon sa tahimik na lugar na ito, naging higit pa iyon. Adriano, mahina niyang sabi, sa unang pagkakataon, ginamit niya ang pangalan nito. Taga magkaibang mundo tayo, alam kong may sasabihin ang mga tao pero may napagtanto ako. Ano yon? Tanong niya. Na walang saysay ang mga yon. Ang mahalaga ay makahanap ng taong nakakakita sa'yo, natatabi sa'yo, na nagpapabuti sa'yo. Nag-atubili siya. At nahanap ko na ang taong iyon. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Adriano. Mula nang mawala si Sarah, hindi na niya binuksan muli ang pinto ng pag-ibig. Akala niya sarado na ang kabanatang iyon habang buhay. Pero si Ariana, na nakakita sa likod ng mop, sa likod ng sakit, ay muling nagbukas ng bahaging akala niyang inilibing na niya. Hindi katulad ng buhay mo ang buhay ko, maingat niyang sabi. Wala akong yaman, wala akong imahe. Ang meron lang ako ay integridad, putol ni Ariana. At tapang, at pusong hindi tumitigil lumaban. Inabot niya ang kamay ni Adriano. Mayroon ako ng lahat pero kulang ako ng taong nakakakita sa akin. Hindi bilang brand, hindi bilang simbolo, kundi bilang tao. Ang mga kamay nila, isa'y magaspang sa taon ng trabaho, isa'y malambot sa pribilehiyo, nagtagpo na parang sadyang para sa isa't isa. Si Sarah ang unang pag-ibig ng kabataan ko, pabulong ni Adriano. At akala ko hindi ko na mararamdaman ulit yon. Pero, tanong ni Ariana, pero baka may higit sa isang pagkakataon ng buhay kung may tapang tayong sunggaban ito. Nakatayo sila sa malambot na katahimikan ng opisina.
Pagkatapos, dahan-dahang lumapit si Adriano, banayad, may paggalang. Ang halik ay hindi dramatiko, isa itong pangako, isang simula. Biglang sumigaw ang boses ni Jennifer mula sa likod. "Walang baso! Kailangan nating bumili!" Sabay silang nagtawanan at natunaw ang bigat ng hangin tungo sa saya. Hinawakan ni Ariana ang kamay ni Adriano. "Halika, ipakita natin sa anak mo ang bago niyang opisina. At baka mamaya, dagdag niya na may ngiti, kumain tayo sa labas. Tayong tatlo." "Gusto ko yan," sagot ni Adriano. Bago sila tuluyang lumabas, huminto siya sandali at lumingon sa karatula sa pintuan. Mendoza and Mendoza Law. Isang bagong kabanata, isang bagong buhay. Hindi, naisip niya, pangalawang buhay. Ang kwento ni Adriano Mendoza ay paalala na hindi kailanman huli para magsimula muli. Na ang hustisya ay hindi nasusukat sa mamahaling suwit, nasusukat ito sa paninindigan. Na ang tunay na tapang ay pwedeng manggaling sa kupas na sapatos at kalyo sa palad. Na hindi ka tinutukoy ng kabiguan, kundi ng ginagawa mo pagkatapos nito. Na ang pagtataksil ay maaring malampasan at kahit matapos ang lungkot at pagkawala, pwedeng bumalik ang pag-ibig. Ipinapakita niya sa atin na kayang gumawa ng pambihira ang ordinaryong tao kapag tumanggi siyang manahimik. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Adriano, ano ang pipiliin mo? Isang siguradong trabaho na may mataas na sweldo o isang bagong landas na lumalaban para sa mga walang boses? Iwan mo ang sagot mo sa comments. At kung na-inspire ka ng kwentong ito, pindutin ang like, mag-subscribe at i-share sa taong kailangang maalala na may magagawa ang isang tao. Salamat sa panonood. Ako ang poprotekta sa kanya. At sa huli, ginawa niya, hindi laging nakamamahaling suwit ang hustisya, pwedeng sumibol ang pag-ibig sa mga hindi inaasahang lugar. Huwag kailanman mawala ng pag-asa, huwag tumigil lumaban, at huwag kailanman maliitin ang lakas ng isang mabuting tao na may tapang tumindig